Sa bawat pagpasok ng klase, dala ng mga estudyante hindi lamang ang kanilang mga bag, kundi pati na rin ang kanilang mga pangarap. Pero para sa iilan, ang simpleng gamit gaya ng notebook, papel, lapis at ballpen ay hindi sapat at hindi laging kumpleto bago magsimula ang pasukan. Kaya naman sa Barangay Inocencio Salud, sa bayan ng General Mariano Alvarez, isang programa ang isinasagawa upang makatulong ang pagbibigay ng school supplies para sa mga kabataang mag-aaral. Sa mga oras na ito, isinasagawa ang paghahanda para sa isang school supplies distribution program na inorganisa ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Inocencio Salud. Layunin ng inisyatibang ito na magbigay ng tulong sa mga estudyanteng nangangailangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pangunahing gamit sa eskwela na makakatulong sa kanilang pag-aaral. Ayun po, magandang araw po. Maaari mo ba kayong magpakilala po? Ako nga po pala si Jennifer Ramadavia, ang SKC ng Barangay Inocencio Salud dito po sa GMA Cavite. Ayun po, ang tanong ko lang po, ano po ang pangunahing layunin ng SK sa school supplies distribution na naganap kanina po? At paano po ito nakakatulong sa mga estudyante sa inyong barangay? Okay, so ang layunin ng school supplies distribution namin project as leader ng mga kabataan. So, ang gusto namin makatulong para dun sa mga estudyante na alam naman natin na hindi lahat ay may kakayahang bumili ng mga school supplies. Kahit hindi man kompleto yung naibigay namin, at least may magagamit sila sa ilang buwan nilang pagpasok. Lalo ngayong buong-isa na yung klase sa junior high at sa senior high. And then, paano po pinipili ang mga beneficiaryo ng programa nito? May prioridad po ba sa low-income families? Okay, so sa ngayon, ang ginawa kasi naming proseso ay online registration. So hindi namin ma-filter kung sino yung low or poor. Pero usually naman lahat naman ng nabibigyan dito is talagang nangangailangan. Yung iba ay kapag hindi naman nila kayang mag-online register, nalapit sa amin para kami na yung mag-register. So, nalaman din namin kasi hindi talagang nakakailangan. Kasi kapag face-to-face ng pasukan or registration, may iba kasi na hindi talaga nakakapunta. So, ginamit namin yung social media para maabot din yung hindi talaga napunta sa barangay. At least, alam nila na may ganito pa ng program ng SK. Ayun po. And then, sino-sino po yung mga katuwang ninyo na SK sa programang ito? Ang mga nakakatuwang ko dito sa proyekto, especially yung mga SK officials, and then yung mga SK kagawad, SK secretary, SK treasurer. So, 10 kaming nagpa-plano, nagpa-budget hanggang sa execution. Hindi lang lahat magiging present, gawa may iba't ibang schedules na personal na ayan. Pero bago naman na-execute ko, pinag-meet na namin. So, nabigyan yung mga kabataan. And then, ano po yung hamon na nararanasan ninyo sa pag-organize? Sa pag-organize, siguro nung mga una, nung year 1 namin, hirap kami kung paano namin ipapamahagi yung school supplies, kung paano namin sino lang yung pwedeng mabigyan kasi sa sobrang liit ng budget ng kabataan.
or ng barangay namin. Hindi kaya i-cater ng lahat ng estudyante. So, dun kami, sa una namin pamimigay, marami kami naging problema din. And ginamit namin yung mga problems na yun para i-improve yung year 2 and year 3 ngayon na distribution of school supplies. And then, ilang taon niyo na po itong ginagawa? And may plano po ba kayong ipagpatuloy yung programa nito sa mga susunod pang taon? Okay, so ngayon, ano na siya, pangatlong taon na namin. So, consistent since naupo kami bilang isang mga kabataan since 2024 hanggang ngayon 2026. Sa pagpapatuloy naman, siguro sana mapagpatuloy ng mga susunod na termino ng MSP kasi last term na po namin this siguro ang last namin August or September or October kasi ang election kasi is November, so ayun, hopefully hindi siya tanggalin ng mga susunod na upo ng MSP dahil sobrang tulong sa mga hindi kita naman nagsipagpunta, nagpa-register para makakuha ng ibang gamit. And po, bakit po mahalaga sa SK itong proyekto na? Mahalaga sa SK kasi dito namin napapalakas yung parang kalidad ng edukasyon din. So, kung wala silang gamit, paano sila makakapag-aral? So, one avenue para hindi man namin sila maturuan sa ibang bagay. At least meron kaming naibigay na ibang gamit para maging gamit pagdating sa eskwelahan. Meron silang sapat na gamit para makapag-focus sila sa pag-aaral at hindi sila mamumroblema kung paano sila bibili ng mga papel. So, ayun. And then, ano po yung masasabi ninyo sa mga kabataang beneficiary po ng programa? Ang masasabi ko sa kanila ay dahil meron naman na silang gamit, siguro gamitin nila sa tama yung mga gamit. Galingan nila sa pag-aaral. Huwag nilang sayangin yung panahon at yung mga gamit na binibigay sa kanila para makapagtapos. So, para makahanap din sila ng maayos na trabaho pagdating ng pag-aaral. Ayun lang po. Maraming salamat po. Thank you so much. Bukod nga sa pamamahagi ng school supplies, inihahandog rin ng sangguniang kabataan ng barangay na ito ang libreng paggamit ng computer, internet, at libreng print para sa mga mag-aaral. Mamagitan ng mga serbisyong ito, mas napapalawak ang akses ng mga kabataan sa makabagong paraan ng pagkatuto. Hindi lamang sila nabibigyan ng mga gamit pang eskwela, kundi pati na rin ng oportunidad na makasabay sa digital na aspeto ng edukasyon. Dagdag pa dito, mayroon din pinag-usali na libreng at feeding program para sa mga mag-aaral. Kumusta ka naman? Anong pangalan mo? Oliver Junior DS na po. Anong grade mo na? Grade 9 na po. Okay, so may tanong ako sa iyo. Anong nararamdaman mo nung nakatanggap ka ng school supplies? Sobrang saya po kasi kung wala po ang barangay, kung wala po ang barangay, hindi po kami makakatanggap ng mga gantong school supplies. Thank you. And then, sa tingin mo, makakatulong ba ito para sa pag-aaral mo? Yes po, kasi hindi naman po nakatukoy yung school supplies sa pag-aaral. Kundi po, kung saan ka po. Okay, thank you so much. Pagigihan mo yung pag-aaral mo, and then, galingan mo sa school. And thank you. Thank you. Kamusta ka naman? Anong pangalan mo? Ryan, sa second prayer po. Anong grade mo na? 9 po. Okay, so ang tanong ko, anong nararamdaman mo nung nakatanggap ka ng school supplies? Masaya po kasi dagdag school supplies na rin po at tipid na rin po dahil sa mga nahihirap po. Yan po. Okay, so sa tingin mo, makakatulong ba ito para sa pag-aaral mo? Ano po, malaking tulong po ito para sa akin. Ayun lang, so pagigihan mo pag-aaral mo, galingan mo sa school. Ito nga. Kamusta kayo? Anong pangalan? Grade niya na? Ako po si Enoe and I'm in grade 11 student. Ako naman po si Carlos and sing lang po kami.
coming Ako naman po si coming grade 11. So, ang tanong ko, anong nararamdaman niyo nung natanggap niyo yung school supplies? Ako po thankful po ako kasi makakatulong din po ito sa pag-aaral. Alam ba nagpapasalamat kasi kahit sa paano kung ganito, kaya nakakatulong. Thankful and happy naman po ako nakatanggap ako na. And last question, sa tingin niyo, makakatulong ba ito para sa pag-aaral niyo? Yes po, makakatulong po talaga ito kasi it's po ito sa mga pangangailangan namin bilang students. Para sa akin, meron itong malaking tulong kasi mababawasan yung gastos sa pagbili ng mga gamit. Sobrang laking tulong po kasi kahit na may gamit na po ako, magagamit ko pa rin po siya like second semester po ng school year. Ayun lang, pagigihan niyo yung pag-aaral niyo at galingan niyo sa school. Magandang araw po. Maaari po ba kayong magpakilala? Ako, si Maria Elena N. Rance ng Block 33, Lot 4, Barangay Salud, Barangay Salud, GMA Cavite. Tanong ko lang po, bilang magulang, gaano kalaking tulong po sa inyo ang programang ito? Malaking tulong na to sa amin kasi since ang aking anak, nanay ng apo ko, ay solo parent. Yeah, napakalaki. Ayun. And then last question po, ano pong masasabi ninyo sa SK na naglunsad ng programang ito? Maraming salamat at natulungan niyo ang aking apo sa pangangailangan niya. Thank you, SK. Thank you po. Magandang araw po. Maaari po ba kayong magpakilala? Ako si Milagros A. Ramirez, Block 28, Block 28, Barangay Salud. Tanong ko lang po, bilang magulang, gaano kalaking tulong po sa inyo ang programang ito? Malaking kabawasan sa budget. Hindi na siya kailangan bilhin. Okay. So, ang last question po, ano pong masasabi ninyo sa SK na naglunsad po ng programang ito? Maraming salamat sa kanila dahil meron silang ganitong project. Sana sa susunod meron pa. Salamat. Maraming salamat po. Ang edukasyon ay madalas nating tinatawag na susi sa tagumpay. Subalit, sa totoong buhay, hindi lahat ng kabataan ay may madaling akses sa susing ito. Ang simpleng kwaderno, lapis o pagkakaroon ng maayos na internet at computer ay nananatiling isang pangarap para sa marami. Sa pamamagitan ng mga proyekto tulad ng school supplies, distribution at e-library ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Inocencio Salud, nakikita natin kung paano nagiging tulay ang komunidad upang mapunan ang mga kakulangang ito. Hindi lang ito tungkol sa pamimigay ng material na bagay. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pag-asa at pantay na pagkakataon sa bawat bata, mahirap man o mayaman. Ang hamon ng SDG 4 o Quality Education ay hindi kayang solusyonan ng iisang tao o iisang ahensya lamang. Nangangailangan ito ng kolektibong pagkilos mula sa pamahalaan, sa lider kabataan at sa mismong mga magulang. Bilang mga mag-aaral ng Gen Ed 7, The Contemporary World, napagtanto namin na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pag-unawa sa realidad ng ating kapwa. Kapag pinagkalooban natin ang kabataan ng tamang kagamitan at suporta, hindi lang natin binabago ang kanilang bukas, binubuo natin ang mas matatag na kinabukasan para sa ating bansa.